Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay pag-usapan natin kung magkano na nga ba ang sahod ng isang security guard ngayong 2024. Bago tayo magsimula ay binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon po sa ating lahat at wish ko na sana bumaba lahat ng presyo ng pamilihin at sana tumaas lahat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong Pilipinas upang sabay-sabay tayong umasenso. Huwag na nating patagalin pa. Pag-usapan na natin ngayon kung magkano nga ba ang itinaas ng sahod ng mga security guard ngayong 2024. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, halos lahat ng region dito sa buong Pilipinas ay nagsipagtaas ang minimum wage. So, bali yung first step na kailangan mong gawin upang malaman mo kung magkano na nga ba ang minimum wage sa inyong lugar ay pumunta ka sa iyong Google Chrome at sundan mo lang yung step by step na gagawin ko. Ayun guys, so nandito na tayo sa screen ng cellphone ko. So first thing na kailangan natin gawin ay pumunta tayo dito sa Google Chrome. Ngayon naman dito sa search box, i-type mo lang dito kung magkano nga ba ang minimum wage sa region na kung nasaan ka ngayon. Ngayon kung halimbawa taga NCR ka, isulat mo lang dito minimum wage NCR. Or halimbawa taga Region 1 ka, isulat mo lang dito Region 1 minimum wage. Basta kung nasa ang lugar ka, isulat mo lang kung magkano nga ba yung minimum wage sa lugar mo. So ako dahil nandito ako sa Bicol, Region 5, ang isi-search ko dito ay Region 5 minimum wage. So pag nakita mo na to, click mo lang yan. Pag na-open na natin siya, kailangan natin siyang gawing desktop size. So dito makikita nyo na noong 2023 ang minimum wage sa amin ay 365 pero noong November 23 effective ay naging na siyang 395 pesos. So ayun, nakasulat dito na grant 30 pesos per day, basic wage increase upon effective issue on 23 October 2023. So bali noong October 2023 daw ay nagdagdag na ng 30 pesos yung minimum wage sa amin. Kaya yung 365 ngayon ay naging ng 395. So ngayon na marunong ka na tumingin kung magkano nga ba ang minimum wage sa region nyo, next step na kailangan natin gawin ay pumunta naman tayo sa calculator upang mag-compute ng ating sahod. Ayan guys, so nandito na tayo sa screen ng cellphone ko. Next na kailangan natin gawin ay punta na tayo sa ating calculator. So ngayon, dahil alam mo na kung magkano yung minimum wage ng region nyo, ganito lang yung formula kung paano siya i-compute. So sa amin, di ba, 395 yung minimum wage dito sa amin. So una, kailangan malaman mo kung magkano nga ba yung per hour na bayad. So syempre, i-divide natin yan sa 8 kasi di ba ang araw ang pasok natin ay 8 oras. So ibig sabihin, yung minimum wage namin, ang per hour namin ay 49.375. So pag tinimes mo yan sa 8, kasi nga 'di ba dapat 8 oras lang ang pasok kada araw ay 395 pesos. So ngayon guys, para po sa mga hindi nakakaalam, sa mga security guard, 'di ba, madalas 12 hours yung duty natin. Meron tayong overtime na 4 na oras. So dapat yung 4 na oras na yon, meron tayo doong 25% na increase. Kasi according sa DOLE, dapat kapag lumagpas na tayo sa 8 oras, overtime na yon, dapat meron tayong at least minimum na 25%. So para malaman mo kung magkano nga ba yung 25%, ita-times mo lang yan sa 125%. Yan. So ibig sabihin, dapat pag nakalagpas na tayo sa 8 oras, magiging 61.71875 na yung per hour natin. So, kung makalimutan mo yung 125%, pwede naman ganito, 1.25. So, hindi ka na maglalagay ng percent na sign. Or pwede din ganito, 125, tapos lagyan mo siya ng percent. So, yan, mas mataas na siya sa normal na minimum wage. Okay? So ngayon, kung ilang oras ka nag-overtime, i-multiply mo lang yan. So halimbawa, kami mga security guard, madalas ay umaabot ng 12 hours, tapos yung 4 na oras doon ay overtime. So ito times mo lang siya sa 4. Yan. Ibig sabihin, yung 4 na oras namin na overtime ay nagkakahalagang 246.875. Para malaman mo naman yung per day mo talaga, ipa-plus mo naman dyan yung 395 na minimum wage. So dapat yung araw namin ay magiging
641.875. So, para hindi kayo malito, ulitin natin. Yung minimum wage nyo ay isulat nyo. So, ako, dahil taga dito ako sa Region 5, ang minimum wage namin ay 395 pesos. So, para malaman mo kung magkano nga ba yung per hour, i-divide mo siya sa 8. So, 49.375 ang normal na per hour namin sa loob ng 4 na oras. Ngayon, kung lalagpas ka sa 8 oras, magkakaroon ka ng at least minimum of 25%. Kaya, dapat i-times mo siya sa 125%. So, dapat yung magiging per hour mo ay 61.71875. Ngayon, kung ilang oras ka mag-OT, halimbawa at 4 na oras ka nag-overtime, i-times mo lang siya sa 4. Yan. So, yung 4 na oras na overtime ko ay nagkakahalagang 246.875. Ngayon, ipa-plus mo naman dito kung magkano nga ba yung minimum wage nyo sa loob ng 8 oras. So, yung 8 oras dito ay 395. Kaya dapat yung araw namin ay magiging yan yung kalalabasan. So, ngayon, halimbawa, isipin na lang natin na sa loob ng isang kinsenas, meron kang day off na 2. So, yung pasok mo ay magiging 13 days. So, i-times natin siya sa 13. Yan. Ibig sabihin, yung 13 days na pasok mo or isang kinsenas ay nagkakahalagang 8,344. Pero, syempre, hindi mo naman yan buo na makukuha. Kasi meron pa yung bawas. Halimbawa na lang, minus natin sa PhilHealth, 100. Tapos, minus din sa SS, 200. Ito guys, halimbawa lang naman ito. Tapos sa Pag-ibig, halimbawa, 100. Tapos sa Cashban, halimbawa, 50 pesos. So, yan na lang yung maiuuwi mo. 7,894 pesos. So, ang pinopoint ko lang dito guys ay kung paano ba mag-compute ng sahod. Siyempre, kayo pa rin ang nakakaalam sa region nyo kung magkano nga ba yung sahod nyo. Pero at least alam nyo yung formula. Ayun guys, hanggang dito na lang po ang video natin. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.